Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong 2015, idiniklara ni Papa Francisco na ang September 1 kada taon ay maging World Day of Prayer for the Care of Creation. Sa araw na ito, pinagdarasal natin na ang lahat ng sa mundo ay magpahalaga sa sanglilikha at gawin ang maaaring gawin ng bawat isa sa pangangalaga ng kalikasan. Iisa lang ang mundo natin. This is our common home. Wala na tayong planet B, kaya dapat natin itong pahalagahan at pangalagaan. Nararamdaman na natin ngayon ang climate change. Talagang umiinit na ang panahon, nagiging malakas na ang mga bagyo, tumataas na ang level ng dagat, at isang dahilan sa mga pagbabagong ito ay ang ating pang-aabuso sa kalikasan. Dumadami ang ating mga basura. Nagsusunog tayo ng fossil fuel na siyang nagbubuga ng carbon dioxide sa ating kalangitan na nagpapainit naman sa ating klima. Ipagdasal natin ang ating mga leaders sa pamahalaan at sa industriya na maghanap ng paraan ng kaunlaran na hindi naman nakakasira sa ating mundo. Ipagdasal natin ang mga tao na baguhin na ang throwaway culture at ang konsumerismo. Bili ng bili tayo ng mga bagay at napagkatapos ay itatapon din naman natin at susunugin pa. Ang September 1 ay ang simula din ng Season of Creation na tumatakbo hanggang sa October 4, ang kapistahan ni San Francisco de Assis. Sa loob ng season na ito, ipinapadama sa atin ng Diyos ang biyaya ng kalikasan at gumagawa ng mga programa para sa ikabubuti ng inang kalikasan. Ang pagbasa natin ngayon ay galing sa speech ni Moises sa mga Israelita bago sila pumasok sa lupain ng Kanaan. Ang lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos. Hindi lang sapat na maabot nila ang lupain at manirahan sila doon. Kailangan din na manatili sila roon. Sinabi ni Moises na patuloy silang pahihintulutan ng Panginoon na manirahan doon sa lupaing iyon kung susunod sila sa kanyang mga batas. Kaya kailangan nilang alamin, unawain at sundin ang mga batas na ibinigay ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Hahangaan sila ng ibang mga bansa kung sinusunod nila ang mga batas ng Diyos. Ang mga batas na ito ay maganda at makatarungan. Wala na may ibang bansa na mayroong ganitong batas na makatarungan. Wala nang ibang bansa na mayroong Diyos na malapit sa kanila katulad ng Diyos nila.
Inilikas sila sa pagkaalipin, ginabayan sila sa paglalakbay sa disyerto, at binigyan pa sila ng magandang lupa. Palaging mapapa sa kanila ang lupaing ito kung susunod sila sa mainam na batas na ibinigay sa kanila ng Diyos mismo. Marami mga tao ngayon ay ayaw ng batas. Ang pinahahalagahan ng mga tao ngayon ay kanilang kalayaan. At para sa kanila, sila ay magiging malaya kung magagawa nila ang gusto nilang gawin, kung sila ang masusunod. Kaya ang tingin ng marami sa anumang batas ay ang pagpigil sa kanilang kalayaan. Sa halip na sundin ang gusto nila, dapat silang sumunod sa batas na binigay sa kanila. Pero iba ang batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay hindi pahirap sa tao at hindi pumipigil sa tao. Ito'y nakakatulong sa tao at kung ito ay sinusunod, mas nagiging mainam at tatagal ang buhay ng tao. Ang Diyos ang may likha sa atin. Ang Diyos ang may likha sa mga tao. Alam niya ang mabuti sa atin at mahal niya tayo. Ayaw niyang pahirapan tayo. Nagbigay siya ng batas kasi alam niya ang mabuti at masama para sa tao. Kung sinusunod natin ito, mas magiging malaya at maligaya at kaaya-aya ang buhay natin. Ginagabayan tayo ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang batas. Paano maging maligaya sa mundo na Kanyang ibinigay sa atin. Ang ating pagtanggap at pagsunod sa batas ng Diyos ay tanda ng ating pagkilala sa Kanya, na ating pinanggalingan at ating tiwala na mahal tayo ng Diyos, kaya ginagabay niya tayo para sa atin ding kabutihan. Mahal ka namin, Panginoong Diyos, kaya sumisikap kaming sumunod sa mga utos mo. Naniniwala kami na mga ito ay mabuti para sa amin, sapagkat ang mga batas na ito ay tanda ng iyong karunungan at pagmamahal. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.